11:30 na nga ng gabi at bigla na namang dumating ang kaibigan nating Koreano. Pabili daw, ano ba tong pera niya? Parang Japanese yen. Paano siya nakakuha ng pera ng Hapon? Koreano siya. At parang mag-go-grocery pa yata ang kaibigan nating Koreano. Ang daming pinagbibili. Ano na naman kaya ang plano niya sa mga pinagbibili niya? At ang huli niyang binili ay ang chocomucho. Parang alam ko na yun ah. At maya-maya nang sabi ko uuwi na ako. Kaya ang sabi ni Koreano siya na raw ang magsasara ng pisonet siya. At ang sabi niya ay ihahatid niya rin daw ako. Kasi meron daw siyang ibibigay kay Yesha. Ano na naman kaya ang bibigay ng kaibigan nating Koreano kay Yesha? At habang naglalakad nga kami ay meron akong nakita na hawak-hawak ni Koreano sa may likuran niya. Parang tinatago niya ito. At nung nakarating na nga kami sa bahay, parang nahihiya pang pumasok ang kaibigan nating Koreano. Buti na lang may gising pa si Yesha. At iniabot naman ni Koreano ang ibinigay niya ng chocomucho na walang kagat. At nagbigay din ng groceries Koreano. At may iniabot pa siyang regalo kay Yesha. May curious ako kung ano yung ibinigay niya kay Yesha. Kaya pinabuksan na agad natin kay Yesha sa harapan ni Koreano kung ano yung ibinigay niya. Ano ba yung ibinigay ni Koreano? Nasa yellow basket nga pala yung niregalo ni Koreano kay Yesha. At ang sabi ni Koreano, perfect daw ito pang regalo sa mga nililigawan niya. Kaya nga, since birth wala pa daw nagiging girlfriend si Koreano. Ano ba naman kasi kung ano-anong naiisipan niyang irregalo sa mga binililigawan niya. At pagkatapos nga na may bigla na namang nauhaw ang kaibigan nating Koreano. Kaya humingi na naman siya ng tubig kay Yesha. Napakatindi talaga. At si Yesha pa talaga ang pinaglagay ng tubig sa may baso niya. Maya-maya na ay nagpaalam na rin magpauwi ang kaibigan nating Koreano. At napakasaya niya raw kasi nabigay niya yung gusto niyang ibigay sa nililigawan niya.